Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 231 hanggang Kabanata 240. Kabanata 231. Imposible. Saan naman galing ang pera niya? Walang pag-aalinlangan na nagsalita si Rachel, ginawa niya iyon para sa kanyang pagmamataas, ipinagyayabang niya. Pero hindi naman siya ganoon kagagol, diba? Ito ang Lotus Bar and Lounge at ang may-ari ay miyembro ng isang first class na aristokratikong pamilya. Hindi naman siya mag-dine and dash ngayong diba? May death wish ba siya? Matapos itong ay detalye ni Britney, nagsimula siyang magduda kung may sapat na pera si Jack para bayaran ang bill. Patas na punto. Sa sandaling iyon, hindi na sigurado si Rachel gaya niya. Nagdududa ako na alam ni Jack kung sino ang may-ari. Kung isa sa alang-alang na kababalik niya mula sa hukbo, komento niya. Kaya paano niya malalaman ang napakaraming bagay? Sa tingin ko gumawa ka ng isang mas mahusay na punto. Tumanggo si Britney sa mabilis na sinabi. Uy, nabalitaan ko nang bumalik ang mga veterano na iyon, ang mga nanatili ng matagal sa kanilang departamento ay makakakuha ng malaking halaga dahil nagambag sila sa bansa at magagawa nila upang magretiro sa kaluwalhatian. Mukhang nakakuha ng pera si Jack. So sinasabi mo na baka around 1 or 2 milyon. Ang tanga na ito ay nagpasya na gastusin ang bawat sentimo ngayong gabi para lamang mailigtas ang pagmamataas ng kanyang asawa. Medyo nabigla si Rachel habang nagpatuloy. Kaya pala ang tiwala niya sa pagsasalita. Bukod dito, ipinasok niya ang kanyang anak sa paaralan ngayong umaga at nagbayad. Akala ko hiniram niya ang pera na iyon, ngunit mukhang mayroon siyang pera. Yeah, pero I'm guessing hindi naman masyado at dapat 1 milyon o 2 lang. Kung hindi pupunta rito ang dalawang iyon sakay ng taxi. Ipinagpatuloy ni Britney ang kanyang pagkasira. Dahil hindi naging madali ang pera na iyon at dahil itinaya ni Jack ang kanyang buhay para sa perang iyon, gumastos sila ng kaunti. Kaya lang hindi nila inaasahan na mababa ang tingin namin sa kanila at kilala si Jack na mapagpanggap. Para pigilan ang kanyang asawa na mabuli, pumayag siyang lumipat ng kwarto. Hindi mo ba iniisip na ganito ang kaso? Good Lord, may gagawin ka ngayon. Hindi ka babae ng isang third class na aristokratikong pamilya ng walang bayad. Agad na tumawa si Rachel at ngumisi dahil ang mga katulad niya ay mahilig magpanggap, papayagan namin siya. Tsaka ang dami na naming nagastos sa pera niya, baka masaktan siya pagkatapos nito. Eksakto. Biglang lumabo ang ekspresyon ni Britney. Madali natin silang pabayaan. Paano kung may pera sila para bayaran ang ating mga bayarin ngayong gabi? Kinakabahan siya. Tsaka si Selena ay ex-girlfriend ni Matt at hindi ko lang matiis ang babaeng iyon. Ayokong lumabas sila ngayon sa Lotus Bar and Lounge kaya hindi natin sila mapapalis ng ganoon kadali. Pero ano ang magagawa natin kapag may pera sila? Napapuntong hininga si Rachel. Gusto ko rin silang makitang nagpupumilit na magbayad ng bayarin pagkatapos ay mahuli ng amo at ano ba, baka mabugbog pa sila ng buo, diretsyong wika niya. Magiging masaya akong babae. Ang parehong mga babae ay nagbukrod sa pamamagitan ng kanilang katulad na karumal-dumal na pag-uugali. Tinuro ni Britney ang magkabilang bote ng red wine. Sabihin, mamahalin ba ang 2 bote ng red wine na iyon dahil binabantayan sila ng 2 waiter? Umisi siya. Ibig mong sabihin, tila may naisip si Rachel nang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang 2 babae pagkatapos ay mabilis na lumapit sa display case at tinanong ang mga waiter, mahal ba ang alak na ito? Ano ba kayong nagbabantay dito? Para lang bang humanga ang mga tao? Mga binibini, ang 2 bote ng red wine na ito ay ang pinakamahalagang pag-aari ng aming establishmento. Ginagawa sila sa pagkatapos nilang magpaliwanag, nagtapos ang isang waitress, ang bote na ito ay nagkakahalaga ng $6.66 milyong at wala pang 10 bote ang umiiral sa mundong ito. Ang pag-inom ng isang bote ay nangangahulugan ng isang mas kaunting bote sa mundo. Perpekto. Isang kislap ng masasamang hangarin ang makikita sa mga tingin ni Britney nang sabihin niya kaagad. Magpadala ka ng bote sa aming silid. Gusto namin ng isa. Kabanata 232. Gusto mo ng bote? Nagkakahalaga ito ng $6.66 milyon, sobrang mahal. Napapuntong hininga si Rachel. Paano ka makakapag-order ng ganito kamahal?
Sinusubukan mo bang patayin siya? Nauutal niyang sabi. Si Britney ay tumawa ng nakakatakot at sumagot, ano ang kinakatakutan mo? Siya mismo ang nagsabi nito. Maaari kaming mag-order ng kahit anong gusto namin. At saka kung hindi tayo umorder ng kaunti, paano natin siya mapapaiwan? After some thoughts, she immediately exclaimed, hindi. Hindi sapat ang isang bote, kunin natin pareho. Interesado akong tikman kung ano ang lasa ng prized possession ng establishment na ito. 2 bote. Iyan ay higit sa 13 milyon kasama ang 1.3 milyon na nauna. Oh, good lord, ito ay masyadong mahal. Ito ay higit sa 14 na milyon. Nagulat si Rachel. Gusto niyang malagay sa mahirap na lugar si Jack at gusto rin niyang mapahiya siya, ngunit hindi ba mapipilit siyang mamatay sa paggastos ng higit sa 14 na milyon? Hindi mo ba napansin ang kinikilos niya kanina? Siya ay nag-aangkin na mayaman at sinabi sa amin na umorder ng kahit anong gusto namin ng tahasan. Sa pagkakataong ito, kailangan nating turuan ang brat na ito ng napakagandang leksyon. Kinailan ni Britney si Rachel palayo sa kung saan sila unang nakatayo at mamulong. Gayunpaman, ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Biglang napangiti si Britney sa naisip. That reminds me. Hindi ba niya nabanggit na kumikita siya ng 20 million a month? Di ba sabi niya bumili din siya ng 2 Porsche? Kahit wala kaming pusong bumili at binili niya ang 911 model. Sa pagkakataong ito, siya ay nasa mundo ng malas. Tama. Natatawang sabi ni Britney. Ang hindi pagtupad sa bayarin ay magdudulot sa kanila ng malaking kahihiyan. At ang pinakamasama sa lahat, makakasakit sila sa isang first class na aristokratikong pamilya dahil sa kanila ang negosyong ito. Tumawa si Britney bago ibinalik si Rachel sa kinaroroonan ng mga bote ng alak na iyon at sinabing, napagpasyahan namin na magkaroon ng 2 bote kaya ipadala ito sa room 207. Pagdating mo, hindi mo na kailangang magtanong ng kahit ano, buksan mo na lang kami. Well, both bottles will add up to about 13 milyon. Sigurado ka bang gusto mong buksan ang 2 bote ng sabay, mga babae? Nagulat na nga ang isa sa mga waiter at nagtaka kung mali ba ang narinig niya. Wala pang mga bisita ang nag-order ng alak na iyon sa loob ng 2 hanggang 3 taon na inilagay ang mga bote doon. Kahit na sila ay mga young master, sila ay sumuko pagkatapos humingi ng presyo. Bukod, karamihan sa mga tao ay pakiramdam na gumastos ng higit sa 6 na milyon para sa isang bote ng alak ay hindi sulit. Oo, buksan mo lang kapag dinala mo. Ganyan din kami noong nag-order kami ng maraming bote ng alak dati. Nakangiting tumango si Britney. Hindi nagtagal, parehong bumalik sa silid sina Britney at Rachel. First time ni Jack na pumunta sa ganitong lugar. Ito ay isang one-of-a-kind na paraan upang masiyahan sa buhay at makinig sa matamis na boses ni Selena na kumakanta. Halika na kuya, inom tayo. Ito ay isang toast para sa pagtatanggol mo sa amin at sa ating bansa sa mga frontline. Ito ang respeto ko sa iyo. Si Hugh ay may ngiti sa kanyang mukha habang papalapit kay Jack, isang baso ng alak sa kamay. Salamat, napangiti si Jack. After clinking glasses with him, he chugged down the wine. Ang sarap sa pakiramdam. Tumawa si Hugh habang sinisipsip din ang alak ng isang lagok. Walang inaasahan na kahit si Dylan ang alkoholiko ay uupuhin sa kanila sa sandaling ito. Hindi ko inasahan na ganito kahuse ang iyong mga kasanayan sa piano, Jack, panimula niya, at ang gwapo mo rin. Nakikita ko na ngayon kung bakit ang isang dilag na tulad ni Selena ay magiging asawa mo. Bagamat kinasusuklaman kita ngayong umaga, mayroon kang paggalang ngayong gabi. Naguguluhan si Jack. Hindi niya akalain na ganoon ang sasabihin ni Dylan sa sobrang daming inumin. Halika na, kailangan kitang uminom. At least bilang pasasalamat sa iyong treat. Tinatrato mo ako ng inumin sa isang marangyang lugar. Hindi ko talaga kayang gumastos ng ganito kalaking pera. Kabanata 233. Namula ang mukha ni Dylan sa sobrang pag-inom. Mukhang mas madaldal siya after some drinks. Mag-isang umiinom si Matt sa kabilang kwarto. Siya ay chugging down na alak pagkatapos ng alak, wala siyang ibang gusto kundi ang mabangkarote si Jack. Anong ginagawa mo? Bakit ang dami mong iniinom? Nakita siya ni Britney sa sandaling bumalik siya at agad na pumunta sa kanyang tabi.
Hindi ba mahilig lang siya sa pagiging bongga? Itong alak na iniinom ko ay nagkakahalaga ng 50,000 bawat bote. FC Kit, hihingi pa ako ng alak pagkatapos kong gawin ito. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya kapag wala siyang sapat na pambayad. Lumingon si Matt kay Jack sa gilid na may kasamang nakakatakot na tawa. Then let me tell you, lumapit agad si Brittany sa tenga ni Matt at ibinulong sa kanya ang lahat. Ang mahal niyan. Ang unang tugon ni Matt, isang hingal na kumawala sa kanyang mga labi. Gayunpaman, isang maliit na tipak ng masamang hangarin ang bumungad sa kanyang tingin at sinabing, mabuti. Let's do that since he said it was on him anyway. Hindi ko siya tutulungan kahit isang sentimo. Siguro kung luluhod siya at makiusap na hatiin natin ang bayarin sa kanya mamaya. Napasigaw si Brittany at nagyayabang. Walang sasang-ayon lalo na kapag 10,000 lang ang sweldo ni Rosa sa isang buwan at wala talagang ipon. Hindi niya kayang mag-fork out ng kahit anong pera kapag hinati niya ang bill. Tumawa si Matt saka nagsali ng isang baso ng alak kay Brittany bago inabot sa kanya. Sabi niya, talagang matalino ka. Ang 2 bote na iyon ay magbubuwis ng kanyang buhay. Well, hindi naman masyadong sigurado. Paano kung ang kanyang buwan ng sweldo ay lumabas na talagang 20 milyong dolyar? Kumigop ng red wine si Brittany bago sinabi yon habang malamig na tumawa. Ang tanga lang ang maniniwala sa kanya. Ang isang bodyguard lang ay maaaring magkaroon ng buwan ng sahod na 20 milyon. Ginagawa mo bang tanga ang pamilya Drake? Kumalaklak si Matt. Sa pagkakataong ito na nagdala ang isang waiter ng isang balde ng yelo at 2 bote ng red wine. Matapos silang batiin ng magalang ng ngiti, binuksan ng waiter ang magkabilang bote ng alak at inilagay ito sa glass table. Maya-maya lumabas na yung waiter. Hindi napansin ni Jack at ng iba pa ang nangyari habang abala sila sa pagkanta at pag-inom, ngunit parehong napangiti sina Brittany at Matt. Ang magandang waitress na iyon na nakatayo sa gilid at nagsisilbi sa kanila sa lahat ng oras ay napansin ang mga bote at nakasimangot. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, lumabas siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang pagbabalik. Naging mapait ang kanyang ekspresyon matapos niyang mapansin si Brittany na nagbuhos ng inumin para sa lahat sa sandaling ito. Lumabas siya para mangalap ng ilang impormasyon. Kumbaga, 2 babae mula sa silid na ito ang nagpahatid sa waiter ng mga bote ng alak na iyon. Pakiramdam niya ay may mali nang iugnay niya ang mga tuldok sa pagiging mag-asawa ni na Jack at Selena. Gayunpaman, hindi siya nangahas na lumapit sa kanila para magsalita ng marami. Wala siyang nagawa kundi ang tumayo sa gilid at ngumiti habang hinihintay ang utos ng lahat. Maya-maya, lumabas si Jack para gamitin ang banyo. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, ang waitress ay masyadong naiinis kaya hinabol siya nito. Sir, hindi ko alam kung dapat pero may gusto akong ipaalam sa iyo. Nang bumalik si Jack ay nagpa siya ang magandang waitress na lapitan siya. Ako, pakiramdam ko ay mabait kang tao at nag-aalala ako na baka paglaruan ka ng mga tao, kaya may gusto akong itanong sa iyo. Huwag mong sabihin kahit kanino na ako ang nagsabi sa iyo, okay? Laruan. Siyempre, natigilan si Jack saglit pero mabilis din itong nakabawi na may ngiti sa labi. Mawawala ng silbi ang bawat pakona o pakona sa harap ng tunay na kapangyarihan. Sabihin mo sa akin. Sino ang nagtangkang lokohin ako? Kabanata 234. Hindi inaasahan ng waitress na magkakaroon pa rin ng mood si Jack na magbiro. Ang kanyang pag-uugali ay nagpangiti sa kanya ng sabik bago siya idinagdag. Sir, natatakot ako na kakailanganin mo ng isang napakalakas na susuporta sa iyo bilang karagdagan sa isang napakalakas na kakayahan sa pananalapi dahil kakailanganin mo ng 14 na milyon. Anong ibig mong sabi? 14 na milyon. Nagsalubong ang kilay ni Jack. Nako, wala ka talagang ideya, di ba? Pulong niya. Di ba 2 bote ng red wine ang dinala kanina? Iyong na-claim bilang mga dagdag na order. Hindi ko napansin noon pero nang tingnan ko ang mga bote, alam kong may sira. Ang mga iyon ay ang pinakamahalagang pag-aari ng aming pagtatatag. Ito ay 6.66 milyon bawat bote. 2 lang ang kabuuan at talagang binuksan nila ito. Nagulat ako kaya kailangan kong lumabas para tanungin ang aking kasamahan at sinabi nila na inutusan sila ng 2 babaeng iyon. Oh, tama. Sila ang nobya ni Matt at ang babaeng Rachel na nagutos.
Kumunat ang noo ng magandang waitress at kinakabahang nagtanong anong gagawin mo. Hindi mo alam ang tungkol dito. At tila sinasadya ka ng dalawang iyon. Kay, hindi ko akalain na ang dalawang babae ay makakagawa ng ganito kalaki. Napangisi si Jack at napatingin sa magandang waitress sa harap niya. Salamat sa pagsasabi nito sa akin. Huwag kang mag-alala. Mahigit 10 milyon lang ito at wala akong problema. Mabuti kung ito ay walang problema. Nakahinga ng maluwag ang waiter. Sa palagay ko ay medyo malapit kayo ng iyong asawa kaya nagpa siya akong sabihin sa iyo, paliwanag niya. Tsaka ang ganda ng performance mo kanina sa piano. Ito ang unang pagkakataon na nakikinig ako sa isang bagay na kamangha-mangha. Napangiti si Jack sa papuri niya. Salamat sa iyong mabait na papuri. Umiti si Jack at naghahanda na para bumalik. Kapala, may boxing match sa 3rd floor mamaya. Ang mga bisita lamang sa mga mararangyang kwarto ang pinapayagang manood. Pwede kayong manood mamaya. Bukod dito kung ang sinumang bisita dito ay maaaring subukan ang hamon na iyon at sila ay manalo, ang bayarin ay libre. Bukod dito, mananalo din sila ng 3 milyong dolyar, pagkatapos ng ilang pag-iisip. Dahan-dahang ipinaliwanag ng magandang waitress bagaman veterano ka na, hinding-hindi ka maaaring sa anumang paraan magparehistro para sa hamon. Napakalakas ng kampyon ng ring. Siya ay mula sa Amerika at ang lalaki ay napakalaki at matangkad. Sigurado akong mahigit 2 metro na siya. Yung ilang mga tao na humarap upang hamanin ilang araw na ang nakakaraan, well, sila lahat ay binugbog hanggang mamatay. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang ilang mga tao ay hindi kinuha ang hamon para sa libreng bayarin. Ginawa ito ng ilan dahil siya, isang tagalabas, ay pinatay ang ilan sa ating pinakamahuhusay na manlalaban mula sa ating Daxia. Hindi sila nasisiyahan kaya kinuha nila ang hamon na iyon. The waitress sighed for the nth time and said, masyado namang scummy ang Amerikanong iyon. Bagamat lahat ay pumirma ng waiver bago ang bawat hamon, walang napatay noon. Natigil ang laban nang magbunga ang isa sa kanila. Ang pinakamasamang senaryo ay napilayan lang ang isang tao. Ngunit ang taong ito, simula nang dumating siya, marami na siyang napatay sa ating mga tao. Pinatay niya sila. Naikuyong ng waitress ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pamamagitan lamang ng paghahatid ng impormasyong alam niya. Noong ang dalawang bansa ay nasa digmaan noon, ang bawat digmaan ay tatagal ng ilang taon. Dahil si Daxia ang nanalo, si Jack at ang iba pa ay maaaring magretiro sa kaluwalhatian. Gayunpaman, tila ang mga Amerikano ay tumuntong sa lupa ni Daxia upang pukawin ang paminsan-minsang kaguluhan. Dahil ang dalawang bansa ay pumirma ng tigil-tigilan, ang mga maliliit na alitan na tulad nito ay natural na hindi papansinin. Ang mga maliliit na hiccups tulad ng mga boxing matches, syempre. Pagkatapos pumirma ng waiver ng magkabilang partido, maaari nilang patayin ang mga Daxian ng walang recourse. FC, matapos siyang pakinggan ni Jack, hindi niya napigilan ang sarili sa pagmumura. Kailangan kong sumali. Sigurado akong sinadya niya ang lahat ng iyon. Hindi, huwag. Good sir, I am informing you because I wanted you guys to spectate since you have already spent this much, so you have the right to watch the match on the 3rd floor. Kabanata 235. Sir, masyado siyang makapangyarihan at nagkaroon ng 10 sunod-sunod na panalo, ang gulat na waitress ay pilit na kinausap siya tungkol dito. Natatakot siya na baka mabuwisan si Jack pagkatapos ng sinabi nito sa kanya. Maraming salamat sa pagsabi sa akin. Ayos lang kung makakalimutin ako pero dahil alam ko na ngayon, mamamatay ang Amerikanong iyon. Iniwan siya ni Jack gamit ang malamig na pahayag na iyon bago naglakad pabalik sa silid. Mukhang matitipid ang mga gastusin natin, wika niya habang ang kanyang figure ay umatras pabalik sa silid. Ngunit siya ay talagang makapangyarihan. Nakakunot ang noo ng magandang waitress habang nakatitig kay Jack. Nanghihinayang sa desisyon niya, pamulong siya, hindi ko dapat sinabi sa kanya. Napakamahal niya sa kanyang asawa. Paano kung mamatay siya sa ngalan ng pagtatanggol kay Daxia? Masama iyon. Unti-unting lumipas ang oras at nang halos mag-alas 11 na pakiramdam ng lahat ay sapat na ang kanilang nainom. Nakakamangha ang lasa ng 2 bote ng red wine habang parehong umiinom ng baso sina Jack at Selena.
Jack, parang ang dalawang bote ng red wine na ito ay may kakaibang lasa sa iba at kakaiba iyon. Ang kakaiba ay tila natauhan si Rachel at tumulong sa pagbuhos sa atin ng inumin. Pagkatapos niyang magsalita, napabuntong hininga siya at nagsalita sa medyo takot na tono, "Nako. Walang mali sa dalawang bote na ito, di ba? Hindi na sana sila nolason ngayon, di ba?" O nakaramdam ng awkward si Jack habang pinipigilan niyang tumawa. "Mahal, hindi ko akalain na magiging ganito kalaki ang imahinasyon mo, pero huwag kang mag-alala, hindi sila. Pero, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung may hindi ka panipaniwala sa dalawang bote ng alak na iyon." Tumayo si Jack at magbabayad na sana ng bill. "O anak, oras na." Nagsaya ba ang lahat? Umiti kaagad si Britney at sinabing, "Oo naman. Kami ay hindi ka panipaniwalang masaya. Hindi ako madalas pumunta dito sa mga ganitong lugar." "I didn't expect you, Jack. Kayang-kaya tayong fretuhin ng isang bodyguard dito sa lugar na ito. Hindi ko talaga inaasahan." Sa sandaling ito, pumasok ang isang supervisor at ngumiti sa lahat ng tao sa silid. "Aniya, ladies and gentlemen. Dahil ang iyong kwarto ang nagkataon na ang pinakamataas na gumagastos ngayong gabi at sinira rin ang record ng aming Lotus Bar and Lounge sa loob ng 10 taon mula nang magbukas kami. Pumayag ang aming manager na mag-alok sa inyo ng 8.8% discount." Ay nako. Talaga, natuwa si Selena sa sinabi niyang, "I didn't wrong hear it right." Ang 8.8% diskwento ay makakapagtipid sa atin ng maraming pera. Siyempre, hindi rin nagtagal at na-realize niya. Imposible naman yun, di ba? 1.3 million lang ang ginastos natin. Hindi ba milyon ang pinakamababang gastos dito? Paano natin masisira ang isang 10 taong record? Hindi pwede, di ba? Pagbasag ng record ng ganoon lang, napatulala rin si Dylan. "Judging from the looks of things, ang mga taong pumunta dito ay gumagastos lahat sa $1 milyong na budget, tama ba? Gumastos lang kami ng kaunti kaysa doon. At nakabasag kami ng isang record. Natatakot ako na hindi pa rin niya mababayaran ang bill kahit na pagkatapos ng 8.8% diskwento." Nanunuya si Britney habang hinihintay na maganap ang lahat. Parehong nagkatinginan sina Rosa at Hugh at labis na nag-aalala kung may pera si Jack para bayaran ang bill. Kung hindi niya gagawin, ang mga bagay ay magiging masama. Anong ibig mong sabihin 1.3 million? Ang kabuuang halaga na ginastos ninyo ay 14.67 milyon. Pagkatapos ng diskwento, ito ay magiging 12.9 milyon. Sabi ng manager namin kaya niyang i-round down ang value kaya 12.9 milyon lang ang babayaran ninyo. Pumiti ang supervisor at naglabas ng ilang bote ng red wine. "Tama, ito ang iyong mga regalo," wika niya. "Maaari kayong mag-enjoy dito sa bahay." Kabanata 236. Imposible. Paano ito magkakahalaga ng 12.9 milyon? Sinuri namin ang bawat order at umabot lamang ito sa 1.3 milyon. Kahit magdagdag ng ilang bote, hindi dapat lumampas sa 1.5 milyon. Paano naging ganito kamahal? Nagulat si Selena, ngunit ang pagkabigla ay unti-unting umusbong sa galit. "Tingin ko niloloko mo kami, baka pinaghalo-halo nyo na," she fumed. Suriin itong muli at tingnan kung may nangyaring mali. Oo, dapat may nangyaring mali. Hindi dapat lumampas sa 10 milyon dahil hindi naman kami masyadong nag-order. Napailing din si Rosa. Batay sa kanyang kasalukuyang sweldo, hindi niya ito mababayaran kahit na siya ay nagtrabaho dito sa buong buhay niya. "Ginawa mo. Nakalimutan mo na ba?" Sumimangot ang supervisor at idinagdag. "Hindi mo sinusubukang umalis dito. Hindi ba?" Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at itinuro ang dalawang walang laman na bote ng alak sa glass table bago idinagdag, "You ordered these signature bottles and you have finished those. Sinusubukan mo bang makawala sa pagbabayad nito?" 3 waitress pa ang sumunod sa likod ng supervisor. Sila ang nagbabantay sa mga bote ng alak. May hawak silang ilang komplementaryong bote na inihanda nilang ibibigay sa taong nagbabayad ng bill. Natatawang lumapit ang isa sa kanila at sinabing, "Kailangan mong mapagtanto kung nasaan ka ngayon. Makinig sa kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa kung ano ang mangyayari kung hindi mo binayaran ang iyong pagkain. Isang signature bottle. Anong alak ito?" Sumimangot si Selena, "May sira."
Sa katunayan, naramdaman niya na ibang-iba ang lasa ng alak mula sa dalawang bote kumpara sa regular na red wine kapag ininom niya ito. Kinakausap lang niya si Jack tungkol dito. Ito kaya ang signature bottle. Ang aming mga signature na bote ay narito sa loob ng maraming taon at hindi pa ito naibenta. Mayroong dalawang bote at ang isang bote ay nagkakahalaga ng 6.66 milyon. Ngumiti ang supervisor at nagsimulang ipasok ang mga bote. After that, she said, nag-order ka na tapos mo na kaya kailangan mo ng bayaran ngayon. Hindi namin ito inutusan. Naiiwang tulala si Selena. Kailan tayo nag-order? Paano ako naka-order ng ganoon kamahal na bote ng alak? Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Selena, hindi napigilan ni na Rachel, Britney, at Matt na mapangiti sa isang tabi. Anong mali? Anong signature bottles? Hindi ko sila inutusan. Nagulat din ang isang tipsy na si Dylan. Inawakan niya ang bote at tinignan itong mabuti. F-sig, ganoon ba kamahal ang bote na ito? Hindi talaga ako umiinom ng alak, uminom ako ng pera. Dalhin mo ang manager dito at kumuha ng ilan pang tao, ininom ng mga taong ito ang mga signature na bote. Akala ko nakabunggo ako ng mga totoong bilyonaryo na handang mag-splurge sa kanilang pera. Pero mukhang naglalaro sila rito, sinusubukang makawala sa pagbabayad para dito. Sabi ng supervisor sa isa sa mga waitress. Tumabi ang magandang waitress na naghahain kay Jack at ang iba ay madilim ang ekspresyon. Hindi ba sinabi ni Jack na magiging okay? Bakit wala siyang sinabi? Nang makitang si Jack ay tahimik na nakatayo at naglabas ng sigarilyo para sindihan, napangisi si Britney, Jack, bakit wala kang sinasabi? Sinabi mo sa amin na mag-order ng anumang gusto namin. In-order namin ni Rachel ang mga bote na ito. Anong mali? Hindi mo sila kayang bayaran. Ano? Hindi ba kayong dalawa ay lumalabas ng kaunti? Paano ka makakapag-order ng mga mamahaling bote? Hindi ba halatang sinusubukan mo kaming i-set up? Hindi mapakali ang galit ni Selena. Gusto niyang bugbugin ang dalawang babaeng iyon. Kabanata 237. Mahal, ikaw rin. Hindi inasahan ni Dylan na gagawin ito ng kanyang asawa. Sa kabila ng alitan nila ng mag-asawa kaninang umaga, palagi niyang minamaliit ang mga taong gumagamit ng dirty tricks. Kinagat ni Rachel ang kanyang mga ngipin at tumahol, hindi mo kami masisisi, di ba? Binanggit ni Jack na maaari kaming mag-order ng kahit anong gusto namin at nakita namin ang dalawang bote na ito. Maliban na gusto natin itong tikman. Napangisi si Rachel. Kung hindi niya ito kayang bayaran sa simula pa lang. Huwag kang magpanggap na hindi siya at hilingin sa amin na umorder ng kahit anong gusto namin. Rachel, bata si Britney at alam mo ang ugali niya. Kung nakikigulo siya, kailangan mo rin bang gawin ang ginagawa niya? Madilim ang mukha ni Hugh. Ang kanilang paggastos ay lumampas sa $10 milyong at kung mapipilitan sina Selena at Jack na manatili, ano ang mangyayari pagkatapos? Kung hindi sila makabayad, baka magbayad sila ng kanilang buhay. Kung tutuusin, ang establishmentong ito ay pagmamayari ng isang first class na pamilya. Hindi dapat masaktan ang may-ari sa likod ng mga eksena. Maging ang girlfriend ni Hugh ay hindi na nagsasalita. Hindi niya inaasahan na ang iba ay mag-o-order ng ganoon kamahal na bote. Sino ang gumagawa ng eksena sa aming Lotus Bar and Lounge? Sa sandaling ito, pumasok ang isang matambok na babae kasama ang ilang mukhang galit na mga lalaki na nakasuot ng itim na kamiseta. Matagal na doon ang mga signature bottles namin at wala pang nag-order nito. Pagkatapos mong i-order ang mga ito at matapos ang mga ito, sinusubukan mong huwag magbayad para dito. Pinaplano naming bigyan ka ng diskwento at ilang komplementaryong bote. Sinusubukan mo bang hindi magbayad para sa iyong pagkain? Bayaran mo yan, Jack. Ikaw na mismo ang nagsabi. Pwede kaming mag-order ng kahit ano. Pumisi si Britney. Tama iyan. Kumilos tulad ng laki ng iyong bank account, huwag kang magpanggap na wala ka sa harap namin. Tumango si Matt, puno ng pang-aalipusta ang kanyang tingin. Itong lalaking ito at ang kanyang asawa ay ang mga host, kami lamang ang kanyang mga bisita at ito ay walang kinalaman sa amin. Kung gusto mong hulihin o patayin ang sinuman, kunin mo sila. Nang makita ang dami ng lalaki sa kwarto, natakot si Rachel. Dumistansya siya kaagad sa karamihan. Jack, anong gagawin natin?
Saan tayo makakahanap ng ganoon kalaking pera? Kung alam lang namin, hindi sana kami pumunta dito ngayong gabi. Ang ilan sa mga taong ito ay hindi nakaklase noon pa man. Sa tingin ko nagbago na sila. Naging mga demonyo sila, na puno ng panghihinayang si Selena. Ang restaurant ay humihingi ng higit sa 10 milyong dolyar sa sandaling iyon saan sila makakahanap ng ganoong uri ng pera. Kung naubusan sila ng ideya, maaaring kailanganin nilang tawagan ang pangalawang anak na babae ng pamilya Drake upang makita kung matutulungan niya sila. Pumiti lang si Jack bilang sagot. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ito. Ito ay wala sa iyong asawa. Pumiti si Jack nang walang pakialam. Sa isang pitik ng kanyang daliri, lumipad ang upos ng sigarilyo niya sa isang bote ng alak sa tabi niya. Maaaring ito ay nagkataon o hindi, ngunit ito ay napakatumpak. Sok, sok. Gaano kalakas, naglalaro pa rin sa sandaling ito. Kung napakayaman mo, makibayaran ang bayarin. Napuno ng panunuya ang tingin ni Matt. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Kung hindi ka magbabayad ng bill, maaaring hindi kayo mabuhay ng iyong asawa ngayong gabi. Pinagsalikop ng mga lalaking nakaitim ang kanilang mga kamao at tila matipuno ang kanilang mga mukha. Nagbabanta daw sila. May naisip si Selena at nagliwanag ang kanyang mga mata. Tama, Jack, muntik ko nang makalimutan. Hindi ba't kaibigan mo ang Diyosa ng digmaan? Bakit hindi mo siya tawagan at humingi ng pautang para mabayaran ang bill na ito? Kapag nakuha mo na ang iyong sweldo, maaari naming ibalik sa kanya. Nanalangin si Selena na si Jack ay hindi gumagawa ng mga kwento at na siya ay tunay na kilala sa Diyosa ng digmaan. No. Kabanata 238. Digmaan ng Diyosa ng digmaan ay kanyang kaibigan. Huminga ng malalim ang manager matapos marinig iyon. Tonelada ng mga tao ang gustong makilala ang Diyosa ng digmaan kahit na magkaroon sila ng pagkakataong magsabi ng isang pangungusap sa kanya, ito ay magiging pinakadakilang karangalan. Maraming mga media house ang gustong makapanayam ng Eastfield's Goddess of War na sila na Zex, ngunit lahat sila ay tinanggihan ng malamig na Diyosa. Walang inaasahan na ang karaniwang Diyos sa harap nila ay ang kaibigan ng Diyosa ng digmaan. No way, kilala niya ang Goddess of War. Napasinghap din ng mariin si Britney. Kung si Jack ay isang kaibigan ng Diyosa ng digmaan at isang magaling doon, maaaring siya ay nasa problema. Kung tutuusin, sinimulan nila ito ni Rachel ngayon at siya ang itinuturing na utak sa likod nito. Kung gagamitin ni Jack ang kanyang koneksyon sa Goddess of War para sisihin ito sa kanila, sila at ang buong pamilya ng Lee ay matatapos. Imposible. Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling maabot ang Goddess of War? Umisi si Matt at sinabing, ang kagalang-galang na Diyosa ng digmaan ay mangangailangan ng mga marshal ng isang tiyak na antas upang maabot siya, tama ba? 5 taon pa lang siyang sundalo kaya kung nakikita lang niya ang Diyosa ng digmaan mula sa malayo habang nasa front lines. Ang sinasabi niyang kilala niya ito ay nangangahulugan na marami pang ibang tao ang makakapagsabi ng ganoon din. FC. Nagpepeke lang ang lalaking ito. Sa tingin ko, nakikipag-show lang siya sa asawa niya at nagpapanggap na kaibigan niya ang Goddess of War para ma-avoid namin ang bill niya. Ang paggalang sa kanya ay nangangahulugan ng paggalang sa Diyosa ng digmaan, tama ba? Oo, baka ganoon nga. Nagsimulang tumawa ang mga lalaking nakaitim. Dahil gabi na, malamang tulog na ang Diyosa ng digmaan. Hindi ko siya tatawagan at bubuluhin na pumunta dahil mahigit 10 milyong dolyar lang ito. Si Jack ay walang pakialam tungkol dito. Lumingon siya at sinabi kay Selena, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Hoy, tingnan mo ang galing mo magsinungaling. Bago ka, walang mag-aangkin na siya ang numero 1 dito. $12 million lang. Ayaw mo bang mahirapan siyang lumapit? Diyos ko, sino ka sa tingin mo? Kahit na ang pinakamayamang tao ng Eastfield na si James Drake ang nakatayo rito, hindi naman mag-aalalang lumapit ang Goddess of War, hindi ba? Sa kabaligtaran, mas malaki ang posibilidad na puntahan siya ni Mr. Drake. Pinag-cross ni Britney ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha. Si Jack ay nagsisinungaling tungkol sa lahat ng hindi makatotohanan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay ngumisi siya. Look, seeing that Selena and Matt were university mates, both of you can just kneel before me and slap yourself a few times while saying you'll never pretend to be someone you are not again.
Babayaran ko pa ang bill ngayong gabi. Gusto mong lumuhod kami ng asawa ko sa harap mo at sampelan ang sarili namin. Natigilan si Jack, naging madilim ang kanyang ekspresyon. Ayaw manggulo ni Jack pero hindi ibig sabihin na duwag siya. Handa siyang magparaya sa mga taong tumitingin sa kanya. Iniisip niyang lahat sila ay ex-classmates ng kanyang asawa at ayaw ni Selena na makasira ng anumang relasyon. Kaya naman hindi nag-abala si Jack na yumuko sa kanilang antas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hihingi pa ang mga taong ito. Hindi lang sila palihim na nag-order ng pinakamamahaling bote ng alak, pinapaluhod na nila ang asawa niya at sampelan ang kanilang mga sarili. Bilang isang lalaki, hindi na niya ito kaya kahit anong mangyari. At saka, siya lang ang supreme warrior ni Daxia. Tama ang narinig mo, iyon nga ang ibig kong sabihin. Lumuhod sa harap ko at sa aking lalaki. Sampelan ninyo ang inyong mga sarili at sabihing titigil na kayo sa pagpapanggap bilang isang taong hindi kayo mula ngayon. Nagpatuloy si Britney na mukhang mayabang, walang awa kay Jack at Selena. Napatingin si Jack kay Selena sa tabi niya. Medyo nagalit din si Selena pero parang natatakot sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tao mula sa isang third class na pamilya. Kabanata 239. Hindi na nakatiis si Jack matapos makita ang mukha ni Selena. Lumapit siya at sinampal ng 2 beses si Britney. Sampal, napakalakas ng tunog nang biglang tumahimik ang silid. Nananaginip ka ba? Handa kaming mag-asawa na bilhan ka ng inumin kaya dapat ay nagpapasalamat ka. Sa kabaligtaran, hinihiling mo sa amin na lumuhod sa harap mo. Naipit ka pa rin sa panaginip mong prinsesa, hindi ba? Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Jack. Napuno ng nakakatakot na aura ang kanyang tingin. Natigilan si Britney. Hindi pa siya tinamaan sa buong buhay niya. Siya ay nag-iisang anak na babae ng Lee family kaya itinuring siya ng kanyang mga magulang bilang apple of their eyes at palagi siyang itinuturing na hiyas ng pamilya. Hindi niya inaasahan na mabubugbog siya ng isang bodyguard ngayon. Matt, bakit ka nakatayo dyan? Naasar si Britney nang makitang kinilabutan din si Matt. FCQ? Anong klaseng lalaki ka para manakit ng babae? Naikuyom ni Matt ang kanyang kamao at sinubod si Jack. Sa kasamaang palad, ang mga spoiled, pretty, at inutil na brats ay walang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Agad na sinipa ni Jack si Matt bago nilapag sa sofa. Napasigaw si Matt sa sakit habang nakapikit sa dibdib. Sinasabi ko sa iyo na pagsisisihan mo ito. Naasar si Britney. Itinuro niya sina Jack at Selena na nagsasabing, sige, iniisip ko lang na kung hindi mo ito kayang bayaran, matutulungan kitang bayaran ang bill. Ngayon hindi na ako magbabayad kahit isang sentimo kahit lumuhod ka sa harapan ko. Hindi ako magbabayad kaya hintayin mo na lang na bugbugin ka ng mga lalaki ng Lotus Bar and Lounge. Pagkasabi niyo ay lumapit siya para tulungang makatayo si Matt. Ang may-ari ng Lotus Bar and Lounge ay kapatid ng isang panginoon ng isang first class na aristokratikong pamilya. Paghihintay ako at tingnan kung paano kayong dalawa makaalis dito ngayong gabi. Umisi si Jack. Para sa akin, ang mahalaga lang ay ang mga karapat-dapat na tamaan at ang mga hindi, pati na rin ang mga karapat-dapat na patayin at ang mga hindi. Kung nasa battlefield tayo, patay na kayong dalawa ngayon. Tumigil si Jack pagkatapos sabihin iyon at tumingin kay Britney. Tandaan mo ito, baka masira ka ng pamilya mo sa bahay mo pero hindi ko gagawin yon. Napabuntong hininga si Selena at tinanong si Jack, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kaya mo bang bayaran ang bill? Napangiti si Jack nang hindi inaasahan at sinabi sa manager, balita ko 11:00 daw, may boxing competition sa 3rd floor ng building mo, di ba? Mapapanood ng mga customer ng marangyang pribadong kwarto ang kompetisyon dahil karapat-dapat silang gawin ito. Tama, ano? Gusto mo bang manood? Natigilan ng manager bago idagdag, kung gusto mong panoorin, walang magiging problema. Kwalipikado kang gawin ito ngunit ano ang kinalaman niyan sa pagbabayad mo ng bill? Umiti si Jack at sumagot, syempre may kinalaman sa pagbabayad ng bill. Diba sabi mo kapag may sumali sa kompetisyon at nanalo, mawawala ng visa ang bill niya? Iyon ang kaso, ngunit sinasabi mo ba na gusto mong mag-sign up? Tumingin ang manager kay Jack at umiling. Binata, kung ako sa iyo, mas gugustuhin kong lumuhod at humingi ng tawad sa babaeng ito, 100 beses akong yumuko kaysa sumali sa kompetisyon.
Sa katawan mo, isang suntok lang ang kailangan ng kalaban mo para matamba ang utak mo. Mayroon ng 10 profesional sa Eastfield na namatay sa hamon. Ang kalaban ay nanalo na ng 10 magkasunod na laban. Sa sandaling ito, muling idiniin ito ng babaeng manager, ito ay 10 magkakasunod na panalo. Kabanata 240. Binata, kung magpapalista ka, humihingi ka lang ng kamatayan. Ang dali kasing pumatay ng langgam. Tama, malaki at malakas ang Amerikano. Halos 2 metro ang taas niya at mas makapal ang mga braso niya kaysa sa hita mo. Sa katawan mo nagsimulang tumili ang mga manlalaban matapos makita ang katawan ni Jack. Sok-sok, 10 professional ang magkasunod na pinatay. Ang Amerikanong ito ay medyo magaspang. Kiulamented, pero ang mga naunang katunggali ay nananakit lang sa mga kalaban, di ba? Ang taong ito ay talagang pumatay ng mga tao. Ang Amerika at Daxia ay may digmaan sa loob ng maraming taon. Bagamat sa wakas ay natapos na. Mayroon pa rin poot mula sa magkabilang panig. Bagaman ang mga bansa ay nagsasagawa ng diplomatikong relasyon. Mayroon pa ring tensyon. Pilit nang umiti si Rosa at sinabing, dahil kompetisyon ito at may kasamang mga form ng pagpayag, tiyak na walang awa ang kalaban. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Selena at idinagdag, Selena, pag-usapan mo ang asawa mo. Kung siya ay namatay, ito ay magiging isang problema. Gumawa tayo ng iba pang solusyon para sa pera. Hanggat nabubuhay siya, kahit ano ay malulutas. Napatay niya ang napakaraming Daxians. Kailangan ko siyang patayin. At saka, kapag nanalo ako sa kompetisyon, maaari kong i-void ang bill at makakuha ng $3 milyong na reward mula rito, hindi ba? Naikuyong ni Jack ang kanyang kamao habang ang galit ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang kanyang fighting spirit ay nagdulot ng panginginig sa likod ng mga tao. Siyempre, kung gusto mong mamatay, hindi ka namin pipigilan. Dahil naglakas loob kang hindi magbayad para sa iyong pagkain dito, maaari mong bayaran ito ng iyong buhay pagkatapos. Umisi ang babaeng manager. Siguradong mamamatay si Jack sa kanyang opinyon. Pupunta ka ba talaga? Malakas ang kalaban. Bagamat magaling ka kung hindi ka kakampi para sa kanya, kung gayon, malinaw si Selena sa katotohanang napakaraming nakita ni Jack na katawan ng kanyang mga kasama sa larangan ng digmaan. Halos imposible na siyang pigilan sa sandaling iyon. Bukod dito, ang kalaban ay isang tao mula sa panig ng kalaban na pumatay ng maraming kalahok sa kompetisyon. Selena, huwag kang mag-alala. Kailangan kong gawin ito at mananalo ako. Napangiti si Jack. Para siyang nakarelax na parang casual na sabi, sige, ingat ka. Isipin mo ako at ang anak natin. Napakagatlabi si Selena bago tumango. Nakaramdam si Jack ng init sa kanyang puso. Inawakan niya ang kamay ni Selena at sinabing, huwag kang mag-alala, maglilinis lang ako ng basura. Kailangan kong patayin ang taong iyon, hindi alintana kung ito ay para sa atin o para kay Daxia. Stop lang, umakyat na ang mga tao. Kung sinusubukan mong mamatay, bilasan mo, ha? Sinasabi ko sa iyo ito, kung mamatay ka, ang perang inutang mo ay kailangang bayaran ng iyong asawa, naiintindihan mo. Naging mayabang ang babaeng supervisor. Hindi na siya ang maamo at magalang na tao na nagpasa kay Jack ng kanyang bill bago ito. Grabe, ang galing nito. Nagsimulang tumawa si Britney at tila baliw ang kanyang tingin. Sino ba ang nakakaalam na malalantad ngayon ang kasinungalingan mo tungkol sa pagiging kaibigan mo sa Goddess of War at maglalaban ka sa ring? Sok-sok, pupunta ka sa ring para lang magbayad ng bill. Sa tingin mo ba pagkatapos ng ilang taon na pagiging sundalo, matatalo mo ang iyong kalaban? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Nabalitaan kong may binugbog hanggang sa mamatay 2 araw na ang nakakaraan. Asterisk S. Ang mga mata ni Jack ay napuno ng nakakatakot na hitsura ng mga daluyan ng dugo nang marinig iyon. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad siya patungo sa pinto at sinabing, papatayin ko itong American bastard. Go, bakit hindi mo siya sinusundan? Paano kung tumakas siya? Ito ay isang $12 milyong na singil. Kung tumakas siya, kaya mo ba? Sinundan ni Britney ang karamihan at ni Nishen. Ngayon ka lang naglakas loob na suntukin ako. Ikaw ay isang padalos-dalos na tao at hindi ako yuyuko sa iyong antas. Titingnan ko kung paano mo sisubog ang utak mo sa mga sipa o kung ano ang magiging hitsura mo kapag naputol ang leeg mo sa kalahati.
Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.